Philippine Institute for Development Studies, 618 million. Yes. Thank you, Mr. President. Mr. President, there being no reservation to interpolate the budget of the Department of Economy, Planning and Development, DepDev, I move that we close the period of interpolation. I so move, Mr. President. Hearing no objection, the period of interpolation is closed. And their budget be deemed submitted. Congratulations. Budget deemed submitted, no objection, approved. Thank you. Thank you to the Secretary for being here for 3 days, reading them all. I was just listening to Senator Gatchalian read the names. But yes, may we now take up, Mr. President, the budget of the Department of Finance, because I believe the good Secretary has to leave and go back to Malacanang, being the newly appointed Secretary or Executive All right. Secretary. So the budget of the DOF is in order. Thank you, Mr. President. Which Tulfo is this? Rafi or Rafi? Okay. May we recognize the sponsor, Mr. President, to give the details of the budget amount, and then recognize afterwards the interpolator, which is Senator Rafi Tulfo, Mr. President. Senator Chairman Gatchalian is recognized, and Senator. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'm pleased to sponsor the budget of the Department of Finance and all of its attached agencies. For the Office of the Secretary, 1.2 billion. For the Bureau of Customs, 5.4 billion. For the Bureau of Internal Revenue, 18 billion. For the Bureau of Local Government Finance, 974 million. Bureau of Treasury, 4.6 billion. Central Board of Assessment Appeals, 17 million. Insurance Commission, 6,000? 6,000 pesos, Mr. President. National Tax Research Center, 145 million. Privatization and Management Office, 134 million. And then the Philippine Tax Academy, 58 million. All right, so shall we recognize the interpolator? Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Ang issue ko ngayon dito ay para sa BIR. President ba ang mga taga-BIR dito? Okay. All right. Mr. President, as we all know, the letter of authority o LOA ay nagagamit ng BIR personnel para mangharas at mang-extort ng pera sa mga negosyante. But before that, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng empleyado sa BIR ay corrupt. That's a fact. Maraming mga empleyado sa BIR ay mga honest at masipag. Having said that, meron din, of course, mga loko-lokong mga taga-BIR. Mr. President, paano ba natin ma-stop itong practice ng pangaharas ng mga BIR examiners sa mga negosyante gamit-gamit ang LOA o Letter of Authority? Maraming salamat po sa tanong na yan, Senator Rafi. In fact, yung LOA na yan, naging notorious na talaga. Kahapon, binuksan din itong topic ni Senator JV, ni Senator Mig Zubiri, ni Senator Loren, actually. So, talagang sabi nga ni Senator JV Hersito na weaponized na itong LOA at ginamit na sa panghaharas ng ating mga taxpayers, especially mga foreign investors natin na nandito. No? Karamihan ng mga foreign investors naman natin, hindi naman yung magdadaya ng kanilang buwis dahil mga foreigners sila, mga dayuhan sila. Matatakot lang sila kung magdadaya. So, kahapon ho, na pag-usapan ho namin with the new BIR Commissioner na i-review na rin itong revenue circular na patungkol sa LOA or Letter of Authority. I-review nila yung mga dahilan kung bakit ho nag-i-issue pa ng Letter of Authority
at i-review rin nila yung process sa pag-i-issue ng letter of authority. At the same time, imbestigahan niya rin yung mga taong sangkot dito sa pangaharas gamit yung letter of authority. Pero ay sangayon ako sa inyo na hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat ng BIR employees ganyan. Pero meron rin, no, na ganyan. At ako, personally, may mga kakilala rin ako na nabibiktima nitong LOA. So, yan ang commitment natin sa bagong BIR commissioner natin na i-review niya yung policy or itong revenue regulation tungkol sa LOA. Okay. Is it possible, if I may suggest, pag-aralan din po ninyo, na okay pa rin magkaroon ng LOA because alam naman natin may mga nandalaya rin mga negosyante. Of course, the only way to find out is para gagawin audit ng BIR. And then once they came up with the result of the audit, nakita nila may diferensya, pinapadala ng LOA. How about kung gawin natin no contact policy na lang yung LOA? Hindi na kailangang puntahan pa mismo sa place of business. Kasi in some cases, may nakarating sa akin, pinapahiya pa mismo yung taxpayer, pupunta sa barangay at nagpapasama sa mga tanod o sa kagawad para i-pinpoint kung saan yung address ng taxpayer. At syempre, kakalat na sa buong barangay, hinahanap ka ng BIR, manginginig na ngayon itong taxpayer, then yun ang pagkakataon para itong corrupt na BIR examiner mangingikil na sa taxpayer. Actually, ang international best practice, Senator Rafi, yung tinatawag nating risk-based approach na kasi ang konsepto natin ngayon, lahat ng taxpayer gusto mangdaya. No? At lahat dapat i-LOA ho natin. Pero sa totoo, ilan lang naman po yung gusto mangdaya. Actually, yun ang minority lang yun. So dapat hanapin ho yun using yung risk-based methodology. And actually, nakikita ko na nasa revenue memorandum circular ho nila pero hindi napapractice to no? Actually, nandito sa RMC ho nila pero hindi naman napapractice, no? So, maganda ho na naririnig ho nila ang Senado ngayon na very concerned ang Senado dito sa LOA at marami ho tayong naririnig na mareklamo ho tungkol ho dito. So, yan naman ang commitment ng ating new commissioner. Yeah, how about gawin na lang natin through online yung pagpapadala ng LOA so wala ng physical contact between the taxpayer and the BIR examiner, Mr. President? Pwede naman po. I think meron kayong e-LOA. Yeah. Pwede naman po. I think papunta na rin ho doon sa magiging contactless na rin. So everything, in a perfect world, no? Dapat yung taxpayer is sinaserve nilang electronically at papadala nilang niya yung mga supporting documents electronically. Wala nang usap-usap, no? Through email na lang po. In judiciary, ganun na nga ngayon. Pag nagpapadala ng summons, nagpapadala po ng mga dokumento, electronic na lahat. So I think that is the direction that the BIR is undertaking. Laki ho nang iningi nilang budget for ICT. Parang, how much na? 5 billion. No? So dapat ho, ganun talaga ang mangyari. Can we do it ASAP, Mr. President? As soon as possible? Yes, Mr. President, that's the commitment and with the new BIR commissioner, siguro pwede nyo, this is only a policy, this is not legislation, itong LOA. Yeah. Ba? So, with the new BIR commissioner, maybe you can commit to the Filipino people, especially dun sa mga taxpayers, mga negosyante palagi na haras ng LOA to stop that yung physical contact sa pagdi-deliver ng LOA. Naririnig ho tayo, Mr. President, ng BIR loud and clear. So they will make the appropriate reforms. And another way also na para makapangikil ang mga examiner ng BIR, again, hindi naman lahat, ay yung tinatawag na mission order or yung sit-down audit. Maybe, Mr. President, you tell the people sa BIR, special examiner, to stop that kind of practice kasi it's a form of harassment. Ano po yung sit-down audit? Ano po yung mission order kung tawagin? Ito po yung BIR examiner pupunta po sa place of establishment, place of business ng isang negosyante at upo siya sa kaha. Halimbawa, restaurant, upo siya sa kaha and then upo siya, pupwesto siya kung saan nakikita siya ng mga customer na pumapasok sa restaurant. In some cases, naka-ID pa siya ng BIR. In some cases, magpapaskil pa sa establishmento na under BIR audit. Now,
para maitigil na yung sit-down audit sa iyo, you have to come across. So can we stop that policy also? Na yung mission order kung tawagan, sit-down audit? Kasi pagpapahiya yan. It's a very plain and simple pangaharas sa mga negosyantes, especially sa mga small business owners, Mr. President. Tama ho kayo, Senator Raffy, sabi ko nga, parang nagagamit lang, parang scare tactics, tinatakot yung taga doon. So, like you said, pwede naman lahat to electronic na eh. Kung yung mga dokumento ay electronic, actually yan po yung objective ng pinasa natin ng batas, yung ease of paying taxes na lahat po ay electronic na, lahat e-invoicing na. So, yan po yung isang bagay na i-review rin ng ating commissioner, kasama na rin po sa digitalization. So isang review na ho. Dahil kung digitalize na lahat, hindi na kailangan ng physical na mission order, hindi na ho rin kailangan na physical na LOA, lahat electronic na. Okay, thank you, Mr. President. Meron ho ba sa unit sa BIR o department na nagmamonitor dun sa mga LOA na naipadala sa mga taxpayer at nung bumalik yun, magkano talagang actual na binayad? The reason why I said that, ganito kasing modus, and I know everybody sa BIR alam na alam to. Magpapadala ng LOA, say ang diferensya is 5 million. Para simplify ko na lang mathematically. Sa 5 million, magkakaroon tawaran, and sasabihin ng examiner, sige, ang babayaran mo na lamang ay 3 million. Discounted na yung 2 million. Pero, yung 1 million may resibo, yung 2 million wala for the boys yun. It's a common practice. So paano po natin maiwasan yung ganong klaseng practice, Mr. President? Mapahinto na yan?